Sandali lang kayo. Bago kayo mag-scroll, pakinggan muna ninyo ito. Bukas, May 20, 2026, may bagong impormasyon na ilalabas ang SSS na direktang makakaapekto sa inyong mga benepisyo at karamihan sa inyo ay hindi pa ito nalalaman. Araw-araw, libu-libong miyembro ng SSS ang naghuhulog ng pera pero hindi nila alam na may mga benepisyo silang hindi pa nila naa-avail. Ilang libo ang nawawala sa inyo ngayon dahil sa kakulangan ng impormasyon. Sa video na ito, bubukas ang inyong mga mata sa buong katotohanan ng inyong SSS membership. At baka matuklasan ninyo na may pera pala kayong maaari ng i-claim na yon. Huwag palampasin ito. Panuurin hanggang dulo. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Pension and Finance PH. Ngayon po, bago pa man tayo magsimula, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang balita. Bukas, Mayo 20, 2026, inaasahang may mga bagong update na ilalabas ang Social Security System na makakaapekto sa milyon-milyong miyembro sa buong bansa. Kaya naman, napakahalaga po na nandito kayo ngayon at panoorin ang video na ito hanggang dulo. Kaya naman, napakahalaga po na nandito kayo ngayon at panoorin ang video na ito hanggang dulo. Dahil ang bawat impormasyong aming ibabahagi ay maaaring magbago ng inyong buhay pinansyal. Napakarami pong Pilipino ang naghuhulog sa SSS taon-taon. Employed, self-employed, voluntary members, OFWs, at kahit mga kasambahay. Pero ang masakit na katotohanan, napakarami pa rin sa kanila ang hindi alam kung gaano karaming benepisyo ang maaari pala nilang makuha habang active member pa sila. Ang iba, akala nila ang SSS ay para lamang sa retirement pension o loan. Pero ang totoo, napakarami palang tulong na maaaring makuha ng isang miyembro at minsan libo-libong piso pa ang nawawala dahil hindi alam ng tao na qualified pala sila. Lalo na po sa mga self-employed members, voluntary members, OFWs, at kahit mga regular employed workers na matagal nang nagtatrabaho. Napakahalaga po na alam ninyo kung ano talaga ang covered ng inyong contribution. Dahil sa panahon ngayon na patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin, malaking bagay ang anumang tulong na maaaring manggaling sa SSS. At ngayong may inaabangan tayong mga bagong announcement bukas, Mayo 20, 2026, mas kritikal ang pag-alam sa lahat ng benepisyong ito. Kaya sa video na ito, isa-isahin nating lahat ang mga pinakamahalagang SSS benefits na dapat alam ng bawat miyembro. Pag-uusapan natin kung sino ang qualified, ano ang mga requirements, at magkano ang maaaring matanggap. Sisiguraduhin naming wala kayong mapapalampas na benepisyo na maaaring i-claim ninyo ngayon o sa malapit na hinaharap. Panimula, pag-usapan natin ang sickness benefit. Ito po ay isa sa mga pinakamahalagang benepisyo para sa mga aktibong miyembro ng SSS. Kapag kayo po ay nagkasakit o na-injure at hindi makapagtrabaho, maaaring magbigay ang SSS ng cash assistance habang kayo ay nagpapagaling. Ito ay isang temporary disability benefit na ang layunin ay palitan ng inyong nawalang kita habang hindi kayo makapagtatrabaho dahil sa karamdaman o pinsala. Tandaan po ninyo, hindi lang ito para sa mga employed members. Kahit self-employed kayo, voluntary member o OFW, maaari rin kayo mag-claim ng sickness benefit basta naabot ninyo ang mga kinakailangang kondisyon. Marami pong akala kapag nasa bahay lang sila nagpapahinga ay hindi na sila qualified. Pero ayon sa aktual na patakaran ng SSS, basta may medical certificate kayo at hindi kayo makapagtrabaho dahil sa sakit o injury, maaari pa rin kayong mag-apply. Para maging qualified sa sickness benefit, kailangan po na kayo ay nakakonfine o nagpapagaling ng hindi bababa sa 4 na magkakasunod na araw. Hindi rin palaging kailangan ng hospital confinement dahil pwedeng home recovery, basta documented ng inyong doktor ang inyong kondisyon. Kailangan din na mayroon kayong hindi bababa sa 3 monthly contributions sa loob ng 12 months bago ang semester ng inyong pagkakasakit. Kung employed member kayo, kailangan maubos muna ang inyong company sick leave at ma-report agad sa employer sa loob ng 5 araw mula ng magkasakit. Kapag self-employed, voluntary o OFW naman, direkta ninyong i-notify ang SSS online sa pamamagitan ng My SSS portal.
Ang matatanggap ninyo rito ay nasa 90% ng inyong average daily salary credit. Kaya halimbawa po, kung mataas ang inyong hulog sa SSS, mas mataas din ang daily sickness benefit na maaari ninyong matanggap. At tandaan po ninyo, hanggang 120 araw kada taon ang maaari maklaim para rito. Ngayon naman, punta tayo sa isa sa pinakamalaking tulong para sa mga kababaihang miyembro ng SSS, ang maternity benefit. Ito po ay para sa mga babaeng manganganak, makukunan o dadaan sa emergency termination of pregnancy. Magandang balita rito dahil covered dito ang employed members, self-employed, voluntary members at OFWs. Para maging qualified, kailangan lamang na mayroon kayong 3 monthly contributions sa loob ng 12 months bago ang semester ng panganganak o miscarriage. Kung employed member kayo, kailangang ipaalam agad sa inyong employer ang inyong pagbubuntis at expected delivery date ng mas maaga kaysa posible. Kapag voluntary, self-employed o OFW naman, direkta itong ina-update sa SSS portal. Isa pong napakagandang bahagi ng maternity benefit na di maraming nakakaalam, unlimited ang maternity claims. Ibig sabihin, sa bawat qualified pregnancy, maari kayong mag-claim ng maternity benefit. Walang limitasyon ang bilang ng beses na maari ninyong gamitin ito basta qualified kayo sa bawat claim. Ang halaga na matatanggap ay nakabase sa inyong average daily salary credit na multiplikahin sa compensable period. Kapag live birth, 105 araw ang covered period. Kapag solo parent kayo, 120 araw naman. At kapag miscarriage o emergency termination of pregnancy, 60 araw ang covered. May mga miyembro pong umaabot ng mahigit 70,000 pesos ang natatanggap, depende sa kanilang contribution level at average salary. Malaking tulong talaga ito para sa pamilya, lalo na sa mga unang taon ng pagiging magulang. Kasunod nito ay ang disability benefit. Isa sa mga benepisyo na halos hindi pinag-uusapan pero napakahalaga. Ito po ay para sa mga miyembrong naging permanently disabled, whether partial or total disability. Halimbawa rito ay ang pagkawala ng paningin, pagkawala ng kakayahang magtrabaho dahil sa aksidente o sakit, o iba pang permanent disability conditions na kinikilala ng SSS. Kapag ang miyembro ay may hindi bababa sa 36 monthly contributions, maaaring makatanggap ng buwanang disability pension. Kapag kulang naman sa 36 months ang contributions, lump sum na halaga ang ibibigay. Kailangan ding sumailalim sa medical evaluation ng SSS upang malaman ang degree ng disability ng miyembro. Bukod sa monthly pension, mayroon pa ring additional supplemental allowance. At kung mayroon kayong qualified dependent children, maaari rin silang makatanggap ng dependent pension na karagdagang tulong sa inyong pamilya. Napakahalaga pong malaman ito, lalo na sa mga pamilyang umaasa sa income ng iisang miyembro. Ngayon naman, pag-usapan natin ang unemployment benefit. Marami pong hindi nakakaalam na may ganito pala ang SSS. Ito ay para sa mga empleyadong nawalan ng trabaho ng hindi nila kagustuhan. Sakop din dito ang OFWs at mga kasambahay na involuntarily separated sa kanilang trabaho. Para maging qualified, kailangan hindi lampas 60 taong gulang noong nawalan ng trabaho. At dapat may hindi bababa sa 36 monthly contributions, kung saan 12 months ay nabayaran sa loob ng huling 18 months bago mawalan ng trabaho. Napakahalaga rin na involuntary separation ang dahilan, tulad ng retrenchment, redundancy o pagsasara ng kumpanya. Hindi po kasama rito ang voluntary resignation o termination dahil sa misconduct dahil hindi ito covered ng unemployment benefit. Isa pang mahalagang detalye, maaari lamang itong maklaim isang beses kada 3 taon. Kaya dapat maging maingat at tama ang paggamit nito. Kapag na-clean ninyo ito, mag-iingat na kayo at siguraduhin hindi ninyo siya basta-basta gagamitin. Ito po ay isang safety net na dapat gamitin sa tamang panahon. Isa sa mga pinakamahalagang benepisyo para sa pamilya ng miyembro ay ang death benefit. Kapag namatay ang miyembro, maaaring makatanggap ng financial assistance ang legal spouse o miyembrong benepisyaryo. Kahit isang monthly contribution lamang bago ang semester ng pagkamatay ay maaaring maging qualification para rito. Kung ang miyembro ay may 36 monthly contributions pataas, ang benepisyo ay magiging monthly survivor's pension na tuloy-tuloy na matatanggap ng legal spouse basta hindi siya muling mag-aasawa o magkakaroon ng live-in partner.
Tulad ng regular pension, may kasama rin itong 13th month pension na ibibigay bawat taon. Kapag kulang naman sa required contributions, lump sum amount ang ibibigay sa mga benepisyaryo. Ito ang isa sa mga pinaka-underrated na benepisyo ng SSS na dapat malaman ng lahat ng miyembro at ng kanilang pamilya. Kasunod nito ay ang funeral benefit, cash assistance na makakatulong sa gastusin sa pagpapalibing ng miyembro. Kahit isang contribution lamang ay maaari nang maging qualified ang miyembro para rito. Ang funeral benefit ay nagsisimula sa peso 20,000 at maaaring umabot hanggang peso 60,000, depende sa contributions ng miyembro. Malaking tulong po ito, lalo na sa mga pamilyang bigla ang nahaharap sa emergency expenses na karaniwang hindi inaasahan. Kapag pumanaw ang miyembro, ito ang isa sa mga pinakamabilis na maaaring i-process na benepisyo. Mayroon din pong tinatawag na Employees Compensation o EC program. Ito naman ay para sa work-related na sakit, injury, disability o pagkamatay na nangyari habang nagtatrabaho. Para ito sa employed members, OFWs at kasambahay. Hindi kasama rito ang voluntary at self-employed members dahil ang EC ay nakatuon sa mga nagtatrabaho para sa ibang tao. Kasama sa EC benefits ang medical reimbursement para sa lahat ng gastos sa paggamot, additional disability pension na bukod pa sa regular SSS disability pension, death benefit, funeral assistance, at rehabilitation services para sa mga nangangailangan ng pisikal na rehabilitasyon. At kapag work-related ang pagkamatay ng miyembro, maaaring makatanggap ang pamilya ng dalawang pensyon, isa mula sa SSS at isa mula sa EC program. Ito ay isang napakahalagang benepisyo na maraming miyembro at employer ang hindi nagbibigay ng sapat na pansin. Bukod sa lahing MGA benepisyong ito, meron din pang IB8 IBANG loan programs ang SSS na maring makatulong sa MGA miyembro sa IB8 IBANG sitwasyoning buhay. Una, ang salary loan. Maring mag-applying hanggang 2 buwang halaga ng inyong average monthly salary credit. Madali iton i-process lalo na kapag may sapat na contributions. Pangalawa, ang pension loan para ito sa MGA retirees na nakatanggap na ang kanilang monthly pension at nangangailangan ng karagdagang pondo. Pangatlo, ang calamity loan para sa MGA miyembro na naapektuhan ng natural disasters tulad ng bagyo, baha o lindol. At pangapat, ang emergency loan para sa MGA miyembro na naapektuhan ng MGA health emergencies o IBA pang-krisis na nangyari sa bansa. At napakahalaga pong banggitin, ayon sa pinakabagong impormasyon, inaasahang ilulunsad ng SSS sa paparating na mga buwan ngayong 2026 ang bagong microloan program na layunin ay makatulong laban sa mataas na interes ng online lending apps. Bukas, Mayo 20, 2026, posibleng may karagdagang detalye na ilalabas ang SSS patungkol sa programang ito. Ito ay isang malaking hakbang para protektahan ang mga ordinaryong Pilipino laban sa predatory lending. Kaya abangan ninyo ang mga susunod na announcement ng SSS at laging updated sa aming channel para hindi kayo mapalampas ng anumang bagong impormasyon. At syempre po, huwag nating kalimutan ang pinakamalaking benepisyo ng lahat, ang retirement pension. Ito ang siyang pinakahinihintay ng karamihan sa mga miyembro ng SSS at ito ang katuparan ng matagal na panahon ng paghuhulog. Kapag umabot na kayo sa edad na 60 at mayroon kayong hindi bababa sa 120 monthly contributions, maari na kayong makatanggap ng monthly retirement pension na tuloy-tuloy na ibibigay sa inyo habang buhay. Kapag kulang naman sa 120 months ang contributions, lump sum benefit lamang ang maaring makuha. Mayroon din itong dependent pension para sa mga qualified children na hindi pa naabot ang 21 taong gulang at maaari ring maipasa ang survivor's pension sa legal spouse kapag pumanaw ang pensioner. At kung mayroon kayong hulog sa SSS Pension Booster na isang voluntary savings program, maaari rin kayong makatanggap ng additional payout bukod pa sa regular pension. Ito ay isang paraan ng SSS para gantimpalaan ang mga miyembro na mas aktibong naghuhulog ng higit sa minimum. Ngayong natalakay na natin ang lahat ng pangunahing benepisyo, mahalaga ring malaman kung paano po mag-apply para sa mga ito.
Una at pinaka-importante, kailangan kayong mag-register sa my.sss portal sa website ng SSS. Doon ninyo mahahanap ang lahat ng inyong contribution records, loan records, at benefits history. Mula doon, maaari na kayong mag-apply para sa iba't ibang benepisyo online nang hindi na kailangan pang pumunta sa opisina ng SSS sa karamihan ng mga kaso. Para sa sickness at maternity benefits, kailangan pong magsumiti ng mga medical documents tulad ng medical certificate o birth certificate. Para sa disability benefits, kailangan ng medical evaluation mula sa accredited doctor ng SSS. Para sa death at funeral benefits, kailangan ng death certificate at proof ng relationship sa miyembro. Isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman, ang importance ng patuloy na paghuhulog. Marami pong miyembro ang humihinto ng contribution kapag nagbabago ang trabaho o nag-iiba ng status. Halimbawa, kapag umalis sa isang employer at bago makahanap ng bagong trabaho. Sa mga panahong iyon, mas mabuti na mag-continue bilang voluntary member para hindi maputol ang contribution history. Ang bawat buwan na wala kayong hulog ay potensyal na nakakaapekto sa inyong kabuuang benepisyo sa hinaharap. Dapat din ninyong malaman na ang SSS ay patuloy na nagpapabuti ng kanilang sistema at nagdadagdag ng mga bagong benepisyo para sa kanilang mga miyembro. Tulad ng nabanggit kanina, bukas, Mayo 20, 2026, inaasahang may mga bagong announcement ang SSS, kaya napaka-importante na lagi kayong naka-updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa inyong SSS membership. Para sa mga OFW na miyembro ng SSS, kayo rin ay may espesyal na proteksyon. Bilang overseas worker, nahaharap kayo sa mga natatanging panganib sa trabaho at buhay. Kaya naman ang SSS ay nagbibigay ng espesyal na atensyon sa mga OFW members. Maaari kayong mag-enroll at maghulog sa pamamagitan ng iba't ibang accredited collection partners sa inyong bansa ng trabaho-lug. At lahat ng benepisyong nabanggit sa video na ito, sickness, maternity, disability, death, funeral, ay available din sa inyo basta natutupad ninyo ang mga kinakailangang contribution requirements. Para sa mga kasambahay na miyembro ng SSS, ito ay isang malaking hakbang para sa inyong proteksyon. Ang batas ay nag-aatas na ang inyong mga employer ay dapat mag-enroll at maghulog para sa inyo sa SSS. Kung hindi pa nagagawa ito ng inyong employer, maaari kayong mag-ulat sa SSS para sa nararapat na aksyon. Ang inyong mga karapatan ay protektado ng batas at hindi ito maaaring basta-basta baliwalaan ng sinuman. Sa huli, nais ko pong bigyang diin ang isang bagay na napakahalaga. Ang SSS ay hindi lamang isang mandatory deduction sa inyong sweldo. Ito ay isang investment sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Bawat pisong inihuhulog ninyo sa SSS ay nagbibigay sa inyo ng proteksyon para sa iba't ibang pangyayari sa buhay. Sakit, aksidente, pagkakaroon ng anak, pagkawala ng trabaho, kapansanan, at maging kamatayan. Ito ang inyong safety net na ibibigay sa inyo ng SSS sa mga panahon ng pangangailangan. Kaya mga kaibigan, napakahalaga talaga na tuloy-tuloy ang inyong paghuhulog sa SSS at palagi kayong updated sa mga pinakabagong benepisyo at programa. Maraming Pilipino ang huli nang nalalaman ng mga benepisyong ito kapag kailangan na nila. Kaya mas mabuting maaga pa lang ay alam na ninyo kung ano ang maaari ninyong maklaim at handa kayong gamitin ang mga ito sa tamang panahon. Huwag rin ninyong kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, pamilya at mga katrabaho. Baka mayroon sa kanila na hindi alam ang mga benepisyong ito at baka kayo ang magiging dahilan na matuklasan nila ang tulong na matagal na nilang nararapat. Ito ay isa sa mga pinakamadaling paraan na makakatulong kayo sa mga mahal ninyo sa buhay. Ang ibahagi lamang ang tamang impormasyon. At abangan ninyo ang aming susunod na video tungkol sa mga inaasahang bagong announcement ng SSS bukas, Mayo 20, 2026, at kung paano ito makakaapekto sa inyong mga benepisyo at contributions. Lagi po kaming nagbibigay ng pinaka-updated na impormasyon tungkol sa SSS, GSIS, pension at iba pang financial assistance para sa mga Pilipino. Kung gusto pa ninyo ng mas marami pang updates tungkol sa SSS, GSIS, pension, benefits at financial assistance para sa mga Pilipino, huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa Pension and Finance PH
para lagi kayong updated sa mga bagong balita at impormasyon na makakatulong sa inyong buhay pinansyal. I-click na rin po ang notification bell para agad kayong maabisuhan sa bawat bagong video na aming ilalabas. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ingat po kayong lahat at sana ay lagi kayong bigyan ng magandang kalusugan, matagumpay na buhay at sapat na proteksyon mula sa inyong SSS membership. Hanggang sa susunod na video,